Kumusta mga kasalaysay? Halina at samahan niyo ako sa isa na namang kakaibang kwento na aking ibabahagi sa araw na ito. Ang aking isasalaysay na kwento ay may pamagat na Santino, ang mapagmahal na pulubi. Sa isang maruming kanto ng lungsod, may isang lalaking pulubi na nagngangalang Santino. Siya ay matagal nang naninirahan sa tabi ng isang lumang junk shop. Ang kanyang itsura at pananamit ay patunay ng mga pagsubok na kanyang hinarap sa buhay. Madalas siyang pandirihan at iniisipan ng masama. Sa kabila ng kanyang estado sa buhay, ay naging matulungin pa rin si Santino sa kanyang mga kapwa. Lagi itong tumutulong sa abot ng kanyang makakaya, hindi man sa material na bagay, kundi sa pakikipagkapwa-tao at pakikipagkaibigan. Sa mga panahon na lumipas, naging bahagi si Santino ng buhay ng mga tao sa kanyang paligid. Minsan, siya'y tinutulungan ng mga kabataan sa paghahanap ng pagkain, at kung minsan naman, siya'y iniiwasan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tapang at tibay ng kanyang loob ay nagbigay ng inspirasyon sa iba. Sa kanyang mga mata, maaari mong makita ang kalungkutan at panghihina mula sa mga panahon ng kanyang pakikipagsapalaran sa kalsada. Gayunpaman, siya'y patuloy na nagpapakita ng wagas na pagmamahal at kahinahunan. Subalit ang kanyang kalusugan ay unti-unting naglalaho, at ang malamlam na ilaw sa kanyang mga mata ay unti-unti nang namumutawi. Isang araw, habang si Santino ay nag-aalmusal sa tapat ng junk shop, napansin niya ang isang batang lalaki na may bitbit na maliit na bag. Kinamusta niya si Santino, at tila may kalungkutan sa kanyang mga mata. Sinundan ni Santino ang bata habang ito'y naglalakad palayo. Nang makarating sila sa isang sulok ng kalsada, inilabas ng bata ang isang lalagyan na may mga pagkain para kay Santino. Tapos, nagbigay ito ng maikling yakap kay Santino at nagsalita. "Salamat sa pagiging kaibigan, Santino. Pero ngayon, kailangan ko nang magpaalam." Naiyak ang mga mata ni Santino. Alam niyang ang bata ay aalis na at hindi na siya babalikan. Sa kabila ng nararamdaman niyang kalungkutan, pinilit niyang ngumiti. Sinamahan niya ang bata pabalik sa junk shop at tuluyan nang nagpaalam. Hindi nagtagal, naramdaman ni Santino ang bigat sa kanyang dibdib. Siya'y napapagod na at naging mas mahina. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay, tinitignan niya ang malikhaing gabi at iniisip ang lahat ng mga taong dumating at umalis sa kanyang buhay. Sa isang makulimlim na umaga, ay nagtipon-tipon ang mga kaibigan at nagmamahal kay Santino. Pinuntahan nila si Santino sa kanyang tirahan at nakitang nanghihina na. Dadalhin na sana siya sa pinakamalapit na ospital. Ngunit tumanggi ito at sinabing, "Alam ko hindi na ako magtatagal." Natuwa ang puso ni Santino dahil nakita niya ang kanyang mga kaibigan. Pinilit niyang tumayo upang magpasalamat. Lumisan si Santino sa mundo na may ngiti sa kanyang mukha. Ang kwento ni Santino ay nagpapaalala sa atin na ang mga maliliit na bagay na ginagawa natin para sa iba ay may malalim na kahulugan at nagtatagal sa puso ng mga tao. Pagkatapos ng mga araw na puno ng alaala, natagpuan ng mga taong nagmamahal kay Santino ang isang lumang upuan sa gilid ng kalsada, kung saan si Santino ay madalas na umupo. Sa upuang ito, natagpuan nila ang isang sulat ni Santino bago siya namatay. Ito ang nakasaad sa sulat. "Sa mga kaibigan kong nagbigay liwanag sa aking madilim na buhay, ako ay nagpapasalamat sa inyong pagmamahal. Sa bawat tulong, sa bawat pagmamahal, sa bawat sandali na tayo'y nagkasama, ako'y lubos na nagpapasalamat. Ngunit tulad ng mga patak ng ulan, ako'y dumating sa mundong ito na may simula at may wakas. Ang mga alaala natin ay mananatili sa aking puso, habang ang mga yapak ko'y bumabaybay sa ibang lugar. Huwag kayong malulungkot para sa akin. Ang paglisan ko ay isang bahagi ng siklo ng buhay, at ang pag-ibig na ipinaramdam nyo sa akin ay hindi maglalaho. Ako'y patuloy na magiging bahagi ng mga pagnanasa ninyo na magbigay ng pagmamahal at tulong sa mga nangangailangan. Magpatuloy kayong maging mapagmahal, mga kaibigan ko. Ang pagkawala ko ay hindi pagwawakas, kundi pagpapatuloy ng ating kwento. Sana'y magpatuloy kayo sa pagmamahal sa isa't isa." Ang mga nakabasa ng sulat ay nawala ang kanilang kalungkutan at napagtanto na ang buhay ni Santino ay nagbigay liwanag at inspirasyon sa kanila. Nagpatuloy sila sa pagmamahal at kabutihang loob. Ang kwento ni Santino ay patuloy na nagpapahayag ng diwa ng pagmamahal at pagkakaroon ng kabutihang loob sa kabila ng mga pagsubok at paglisan.
Ang kanyang alaala ay patuloy na nagbibigay liwanag sa mga taong may puso na handang magbigay at magmahal. Lumipas ang isang buwan, ang mga kaibigan ni Santino ay nagtungo sa lugar kung saan siya karaniwang nagpapahinga. Pinagawa nila ng isang simpleng monumento si Santino. Sa ilalim ng larawan, mayroong nakasulat na mga salita. Ang aming walang hanggang pasasalamat. Ang mga tao sa komunidad ay nagbahagi ng mga kwento tungkol kay Santino. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita kung papaano naging inspirasyon si Santino sa kanilang mga buhay. Pagkatapos ng isang simpleng seremonya, ang mga tao ay nag-iwan ng mga bulaklak sa paanan ng monumento bilang tanda ng kanilang pagpupugay. Nag-iwan din sila ng mga itlog na simbolo ng pag-asa at pagmamahal ni Santino sa kanila noong panahong siya'y nabubuhay pa. Habang ang araw ay naglalaho, at ang mga tao ay bumabalik na sa kanilang mga tahanan, may isang pangarap sa kanilang mga puso, na tulad ni Santino, sila rin ay magiging inspirasyon ng kabutihan at pagmamahal sa kanilang komunidad. Ang alaala ni Santino ay patuloy na nagpapakilos sa kanila na magmahal, magmalasakit, at magbigay pag-asa sa kabila ng mga pagsubok ng buhay. At sa alaala ni Santino, ang buhay ay nagpapatuloy na may pagmamahal, pag-asa, at kabutihan, isang alaala na patuloy na nagbibigay liwanag sa gitna ng madilim na mga panahon at nagpapalakas sa mga puso ng mga taong nagmamahalan. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento natin sa araw na ito. Muli mga kasalaysay. Sinusuyo ko po kayong lahat na suportahan ang ating YouTube channel. Huwag po nating kalimutang i-like, mag-subscribe, i-share at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at exciting na mga kwento. Asahan po ninyo na lalo ko pa pong pagbubutihan at sisikaping makapagbigay ng mga dekalidad at kakaibang mga kwento na magpapaantig sa inyong mga puso at isipan. Ang inyong tagapagkwento, Datu Salaysay.